1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, excited tayo dahil sa labanan nga dito sa Miss Cosmo. Talaga namang masasabi ko, patindi ng patindi ang bawat eksena at ganap. Pero syempre, bago tayo tsumika sa Cosmo, tsumika muna tayo sa mga bagong update kung ano nga ba ang nangyayari dito sa mundo ng pageantry. Para sa una natin chika, Susubini Tonsi, isa sa mga magiging hurado ng Miss Universe Vietnam ngayong taon na to. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, ang bongga. So yon, matagal-tagal natin hindi naririnig si Zubini kung ano nga ba ang update sa kanya, kung ano nga ba ang nangyayari. But finally, eto na, makikita muli natin ang ganda ni Zubini Tonsi dito sa Miss Universe Vietnam. O di ba, ang bongga talaga ng Vietnam. Pero syempre hindi naman na to bago kay Susubini dahil ang Pilipinas din naman kinukuha din natin si Subini bilang host, di ba? So, nung mga nakaraan sa Miss Universe Philippines, nag-host siya si Subini Tonsi. And then, ang bongga, kasi syempre, dito sa Vietnam, magiging hurado naman siya. Baka next time sa Indonesia, imbitahan din siya. Charot! So, yan. So, mabuhay si Subini, and then, of course, mahal natin yan. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, dalawang Black Beauty magtatapat sa Miss Universe. Ito nga, si Miss Universe Spain na si Mitch Jimenez at saka si Chelsea Manalo from the Philippines. Mama Sam, sino sa tingin mo ang kakabog sa kanilang dalawa? Well, nakikita ko silang dalawa ay makakapasok sa top 30. Sa top 12, hindi ko alam. So, yon. So, syempre, Atisa Manalo pa rin ako. Kahit anong mangyari ay nakikita ko pa rin, nakakabog pa rin ang beauty talaga ni Atisa Manalo. Syempre, bukod doon sa charming na si Atisa Manalo, ay talaga naman masasabi natin, ang ganda niya. Diba? So, yun. So, well, talagang masasabi ko malayo ang mararating ni Chelsea Manalo. Sabi nga ni Ate Christine Ann Perez, makakarating daw siya sa top 5. So, yan. Nakakaloka. Top 5 talaga. So, good luck sa atin. Malay naman natin, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Miss Universe Mexico. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty niya? To be honest, yung naglabas siya ng bagong picture, sabi ko, ang ganda pala talaga ni Miss Universe Mexico, no? So, yung tinitigan ko yung mukha, ay winner. Panalo din ang makeup, panalo talaga yung face. At parang feeling ko, may ibubuga talaga siya. So, kung siya ang magiging next Miss Universe, hindi naman siguro. Charot. So, yan. So, nakakaloka kasi. Parang, alam mo yon, ang Mexico, naglabas sila ng isang kandidata na sobrang ganda. Pero kung ikukumpara ko yung beauty ng Miss Mexico ngayon at saka yung beauty ng Miss Mexico nung nakaraan, parang mas gusto ko nung last year. Kasi yung last year talagang kabog talaga yung beauty niya eh. Pero na El Tocuyo yun. So, mali mo, ma El Tocuyo din siya, di ba? So, yun, nakakaya naman sa Mexico kapag na El Tocuyo ang Mexico. Parang feeling ko, kawawa naman sila. Charot. So, yun. So, nakakaloka. Pero ito mas nakakaloka. Pambato ng Indonesia sa Miss Grand na si Valdez Nova. Mama Sam, anong masasabi mo sa kanya? Los Valdez. Charot. So, actually, hindi ako nagagandahan sa kanya. Maganda lang yung makeup, nilagyan ng contact lens, inayos yung mata, bulag. Pero parang feeling ko, dry ang beauty niya. Mukha siyang tsahin, sa totoo lang. Nakakaloka. Para siya mayaman. Ganon. So, yun. So,
Actually, itong pambato talaga ng Indonesia, ano to niretoke, ginawa. Tapos, ayan yung resulta. Mukhang tiyahin. Mukhang makalumang panahon. Anyway, ang masasabi ko sa kanya ay depende. Maganda yung mga photos niya in fairness. Kasi syempre may lights na yan. Pero kapag wala, parang pili ko hindi siya ganun kabongga, hindi ganun kaganda. But tignan natin kung anong mararating yan sa sa Miss Grand. Alam naman natin ang Miss Grand, nanliligwak din sila ng mga pambato ng Indonesia. So parang feeling ko hanggang top 10 lang to. Hindi to makakarating ng top 5. So yan! At good luck, di ba? So punta naman tayo sa chika dito sa Cosmo. So ito nga, Frankie Rosell, mahina sa botohan. Umabot lang ng 11,000 ang boto ni Frankie Rosell. Philippines, hindi ba siya nasuportahan? So yan. Diyos ko naman kasi may bayad naman. Paano ba naman susuportahan? Di ba? Yung ibabayad sa kanya, ibayad na lang kay Atisa Manalo. Siyempre, Atisa Manalo represent ng Philippines. Si Frankie Rosell represent siya ng New Zealand. Hindi naman ako taga New Zealand. Di ba? So, yun. Anyway, good luck. So, parang pili ko naman, okay lang na hindi yan pumalo sa botohan. Parang pili ko naman, kaya naman ni Frankie Rosell pumasok sa semifinals ng Miss Cosmo. Malay mo, di ba, makarating yan sa next round. Sa next round, hindi natin alam. Ang karakteristik din nito ay mapaglaro, di ba? So, yun, maganda ang karakter niya. So, parang feeling ko, magugustuhan siya ng Miss Cosmo organization. So, yun, and good luck. Di ba? Hindi naman porket na wala ka dyan sa sa botohan ay ibig sabihin ay hindi ka naman nanalo. So, malay mo, di ba? Umarangkada siya pagdating sa performance. So, good luck na lang natin si Frankie Rosell. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, mamasang pambato ng Miss Cosmo Chile. Ano ang tingin mo? Kakabog ba ang beauty? Actually, maganda naman siya. Kaya lang, parang ang laki ng mukha. Charot. So, yun, alam mo yun, yung mukha niya, parang mukha ng lalaki. Malapit na sa palalaki, ganon. Hindi. Nakita ko naman yung ibang photos niya. Maganda talaga siya, di ba? At kung titignan mo, mukhang may laban. So, parang feeling ko, isa to sa mga makakalusot sa semifinals. Ang fresh kaya ng beauty niya. So, yun. Pero parang feeling ko, hindi siya mananalo. Kasi, si Atisa ang madanalo. Charot. So, yan. Anyway, maganda pambato ng Chile. Parang, may ibubuga naman. At yung beauty niya, simple pero alam mong may charisma. So, yan. Ganon. Medyo malaki nga lang. Kaya parang minsan nasasabi ko na parang papunta na sa lalaki face. Charot. At syempre, Miss Cosmo Vietnam at Indonesia kumabog sa hallway ng pasarela. Well, ang masasabi ko, mag-roommate niya silang dalawa kasi lagi silang magkasama. Sino ba ang kabog ang beauty? To be honest, maganda ang makeup ni Indonesia. Ewan ko, magaganda ang mag-makeup ang Indonesian. Pero hindi naman sila ganun kagandahan. Kung ikukumpara ko yung ganda niya at yung ganda ni Vietnam, mas maganda si Vietnam sa kanya. At parang feeling ko, mas kakabog si Vietnam kesa kay Indonesia. So, tingnan natin kung hanggang saan mararating ng pambato ng Indonesia at Vietnam sa competition na to. Pero iturin natin na malakas silang kalaban. Diba? So, yun. At good luck. At ito pa, isa pa tong nagbabaganda, ang pambato ng Miss Cosmo Cambodia. Yes, masyado naman edit na edit yung photos niya. So, yan, nakakaloka para gumanda lalo. Obviously naman na inedit yung mga photos niya kasi yung nakita natin siya sa video ay parang ang layo ng itsura. So, kahit ako nagulat ako, sabi ko, ay, ito ba talaga to? So, yon. So, hindi siya masyado kagandahan, pero kabugera ang lola mo. Para siyang si Miss Thailand. Yung hindi naman ganun kagbongga yung beauty, pero alam mo, kabugera at umi-eksena. So, yan. Kaya ang masasabi ko sa kanilang dalawa ay good luck. Parang feeling ko si Thailand, papasok to sa semifinals ng Miss
Cosmo. Pero si Cambodia, parang feeling ko maliligwak to. So, yon. Kaya nga ano to dinadaan niya talaga sa botohan, hinahabol niya si Atisa. Kaya lang hindi na siya nakahabol kasi ang botohan sa ano ay medyo mahigpit ang labanan. At parang feeling ko hindi talaga sila makakalusot. So, yon. Kaya talagang tignan natin, abangan natin yung mga pasabog ng mga kandidata. Kasi sa sobrang dami ng kandidata, talagang masasabi ko din, madami din talaga ang magaling. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, pasabog na photos ni Atisa Manalo sa social media. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang bongga. So kahit ako nagulat ako na naglabas na sila ng ganitong pasabog. Iba talaga ang Atisa, mapaglaro talaga pagdating sa kompetisyon. Pero syempre kailangan pa rin mag-ingat ni Atisa Manalo sa mga galawan ng kalaban. Katulad na lang halimbawa ni Vietnam. Isa to sa mga nakikita ko na pwede talagang kumabog din sa kanya. At saka syempre si Colombia na medyo mainit talaga ang eksena. Si Colombia parang papunta pa lang kala Morena na siya. So, yon. So, medyo may attitude ang ate mo ha. Nakakaloka ang karakteristik din nito. Medyo may paandar at may pa-eksena. At ayun nga, nangangabog yung ganda. Nakakaloka. So, abangan natin ang bawat eksena ng kandidata. Pero sa ngayon, Colombia, Philippines, and then isama natin si Vietnam na malakas talaga sa competition. At saka, syempre, sa paandar ng mga iba pang kandidata. Kasi ang labanan nila dito sa Miss Cosmo, gitgitan talaga So, nakita naman natin yung botohan na naganap na parang kulang na lang pataubin talaga nila si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. Pinagtutulungan ng 5 country. Katulad na lang halimbawa ng Cambodia. So, yan talagang hinahabol niya talaga si Atisa at talagang gusto niya talagang gitgitin. At saka, syempre, andito din yung pambato ng Vietnam. Actually, si Vietnam hindi masyado kumakabog Hindi ko siya nakita na parang nilagpasan niya si Atisa Manalo. So, i-consider natin na talagang mga kumakabog dyan kay si Cambodia, tapos si Colombia, ayan. Cambodia, Colombia, pagdating sa botohan, talagang gusto talaga nilang umariba. Pero, syempre ang Atisa Manalo, hindi niya talaga papalagpasin talaga na makabog siya ng bonggang-bongga. So dito pa lang sa example ng botohan, nakikita na natin ang laro ng Miss Cosmo ay talagang magigitgitan ang mga kandidata at talagang mag-aagawan sa corona. Diba? So yon kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Kaya nilang makuha ang posisyon ni Atisa Manalo na malapit na sa corona ng Miss Cosmo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!